Ang pinakamagandang gawin nyo, huwag nyo siyang gawing priority. Gawin nyo lang siyang option, ang pag sa South Korea. Kung ikaw ay nagtatrabaho, huwag ka na muna mag-resign. For today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang proseso ng pag-a-apply dito sa South Korea. So wag na natin patagalin pa, umpisahan na natin agad. Let's go! Medyo natagalan ako sa paggawa nito. PowerPoint to mga kaibigan, ginagamit ko to sa mga orientation ko kapag nagla-live ako sa Facebook. So ayan, 2024 orientation factory worker in South Korea. Bakit nga ba maganda magtrabaho dito sa South Korea? Kasi kapag natapos mo ang 4 na taon at 10 buwan, makakakuha kayo ng mga Wesa Taejigum, Samsung Taejigum, Cookmin. So sa nakikita ko, ang nakuha ng kabayan natin ay 1.2 million pesos. So ito, hindi naman lahat ganito makukuha nyo, no? Depende sa kakaltisin sa inyo ng company. So ako, no, nung natapos ko ang 4 years at 10 months, nakakuha ako ng 800,000 pesos. Ganun kalaki yon. Pero ito, malaki siguro ang monthly na kaltas na ito monthly, kaya ganito to kalaki. So sunod na natin. Guide sa pag-a-apply bilang factory worker dito sa South Korea. So unang-una, no placement fee. Government to government ang proseso dito. No private agency, DMW lamang ang may karapatan mag-process ng ating mga papeles. So, lagi niyong tatandaan mga kaibigan, walang agency ang South Korea. Government to government ang mga proseso dito. Valid passport na hindi bababa ng 1 year validity. So, kapag 10 months na lang, 1 year pababa ang iyong passport, mas magandang i-renew mo na. Diba? Kung 11 months na lang yan, 10 months, i-renew mo na yan. Madali lang naman mag-renew ng passport. And then, kailangan nyo gumawa ng e-registration kasi ito ang magsisilbing resume natin kapag nag-a-apply tayo sa iba't ibang bansa. So, may link ako dyan. Hingin nyo na lang sa akin, mag-comment kayo para sa tutorial ng e-registration. Ipapakita ko din yan. Mag-login lamang sa onlineservices.dmw.gov.ph. Isang beses lamang ang pag-register sa sa e-registration. Bawal yan maging 2, maging 3. Isang beses lamang. Dapat active ang Gmail na gagamitin dahil dyan magsisend ang temporary password. Huwag kayong gagamit ng Gmail na hindi ginagamit o yung nakalimutan na ang password. Kasi hindi nyo makukuha yung temporary password nyo kapag gumawa kayo ng e-reg. May hirapan kayo. And then, qualification. Single, married, single parent, pwedeng makapag-apply. Elementary, high school, college level, college graduate. At kahit hindi ka nakapagtapos ng elementary, pwede ka mag-apply sa South Korea at pwede kang sumahod ng 100,000. Age between 18 to 38 years old. So kung 39 ka na, disqualified ka na. Kung 17 ka pa lang, hindi ka pa pwede mag-apply. Pero once na nag-18 ka na, pwede na yan. Pwede ka na makapagtrabaho. Kahit walang natapos ay pwede. With or without experience, kahit hindi ka nakapagtrabaho sa Pilipinas, pwede ka makapag-apply dito sa South Korea. At kahit sandamakmak man ang naging experience mo, hindi yan titingnan. Kahit ikaw pa ang pinakamagaling na trabahante sa Pilipinas, hindi mo yan ikakagaling dito or hindi yan ipapasa. Hindi nyo nga kailangan ng mga certificate dito No height limit and weight limit. So kahit gano'n ka pa kataas, gano'n ka kababa, pwede ka makapag-apply dito sa South Korea. Wag lang naman yung sobrang baba, no? Basta abot nyo yung pindutan, pasok kayo dito. No gender discrimination. So anong ibig sabihin nun? Bakla, tomboy, babae at lalaki ay pwedeng makapag-apply. Late registration or late registered ay pwede. Left-handed, pwede. Kaliwa, kanan, kung ano yung panlulo nyo, pwede. Tattoo is allowed. And guys, may mga tattoo ako. Kung nakikita nyo sa mga braso ko, may mga tattoo ako. Ayan, kahit sa leeg, sa braso, meron. Walang problema yan. Yung nga sinasabi nilang dragon. May mga kaibigan ako may tattoo na dragon. Pero nakapagtrabaho dito sa South Korea. May lang yung dragon na yun. Basta tandaan nyo mga kaibigan na ang age limit dito is 38 lang. Dapat wala kang criminal record or pagkakasala sa batas ng Pilipinas, hindi pwede. Ayan, dapat wala kang sakit na nakakahawa gaya ng mga active lung scar, Hepa A and Hepa B, tuberculosis, syphilis, AIDS, HIV. Dapat kompleto ang mga daliri, no amputation. Alam niyo naman siguro yung amputation, di ba? Dapat hindi ka colorblind. Medyo mahigpit sila pagdating sa colorblind. Kasi mga kaibigan, dito sa South Korea, may color coding dito So kapag pula, may error ang machine. Kapag green, umaandar ang machine. And then, dapat no record of deportation. Dapat wala kayong record na na-deport kayo. At higit sa lahat, kailangan fit to work kayo. Di ba? Kasi magtatrabaho kayo dito Next natin. So ito mga kaibigan yung sample ng e-registration. So ganito ang itsura niya. Ayan. So sino kaya ito si kabayan? Kung nasa ka mga kabayan, mag-comment ka dito sa vlog natin, Ito mga kaibigan, ito yung sinasabi ko sa inyo, e-registration tutorial. So medyo mahaba yan, hindi na natin papanoorin, kasi mauubos yung oras natin. Pero papakita ko pa rin sa inyo.
Ayan. So, let's start. Pwede niyong hingin sa akin yung link neto, no? Para hindi na kayo mahirapan. Mag-comment lang kayo sa comment section. First name, at ilalagay ko rin sa description box yung link neto. Ayan, no? Andito na yung kompleto na yan. So, here's the email. Basta akong bahala sa inyo. Then, click it. Be minimum of 8 So, next na natin. Kasi medyo mahaba to. Ayan. Mag-enroll sa KLC or self-study. Ayan. Dito tayo magkakaalaman, mga kaibigan. So, kailangan ba talaga mag-enroll sa KLC? Hindi po. Optional lang naman ang pagki-KLC. Pero, maganda rin na mag-KLC ka. Kung meron kang budget para malaman mo ang mga dapat mong aralin katulad ng pag-a-analyze, mock test at techniques at pag-memorize. So, uulitin ko mga kaibigan, optional lang ang pagki-KLC. Pero maganda pa rin na mag-KLC kayo kasi i-guide nila kayo kung paano ang tamang pag-aaral ng Korean language. So, kalimitang bayad. Depende sa KLC na papasukan mo. May 5,000, may 6,000, may 7,000, may 8,000. Pero I think mga 8,500 sa makatao na yon na presyo. Ayan. So, ito yung pinopromote tong KLC mga kaibigan ng Hanja Tutorial Services. So, pwede kayo mag-enroll dito at sabihin nyo lang na galing kayo kay Royce the Vlogger. Napanood nyo sa vlog ko. So, ayan. Inclusion. Basic 35 hours, Intermediate 35, Advanced 40, Review 70. Alam ko, hindi nyo pa ito masyadong magigets kasi medyo marami to, no? Napakarami niyan. Maraming cheche-bureche ang nalagay ko. And then, ang tuition dito is 8,000. Kapag ka-installment naman, yung hulugan dahil wala kayong pang full payment, pwede namang, hulug-hulugan 1,000 hanggang sa matapos yung pag-aaral nyo, 8,500 kapag installment. So, kapag ka one-time payment naman, 8,000 pesos. So, mas maganda i-pull nyo na lang para makalis kayo ng 500. Ayan. So, ito yung branches nila. Meron sila sa Orani, Bataan, San Jose del Monte, Bulacan, Imus, Cavite, Santa Rosa, Laguna, Antipolo, Rizal, Hanja, Mamboro Branch, bago lang to, menu Oriental, Mindoro Branch, Montalban, Rizal Branch, San Jose, Mindoro, Tota Hotel. Tota talaga? Hindi ba total? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, na optional lang ang pagki-KLC. So, pwede kayo mag-self-study. Pwede kayo makapasok ng South Korea o makapagtrabaho sa South Korea kung self-study lang kayo. Marami akong kakilalang mga nandito sa South Korea na self-study lang. Para lang to sa mga walang budget at walang pang KLC. Pwede kayong mag-follow sa mga katulad kong content creator na nagtatrabaho din dito sa South Korea. Ayan. And then, pwede kayong manood sa YouTube. Marami naman nagtuturo ng Korean language sa YouTube. Libre lang yan. Meron sa Facebook o sa mga content creator. Katulad nila Sir Joshua Cho. Sino pa ba yung mga nila Ma'am Kami? Kaya marami. Hindi nyo na kailangan pang pumunta kung saan-saan. YouTube lang, Facebook. Pwede na kayo matuto. And then, sumali kayo sa mga group na mga nag-aaral ng Korean language. And dapat, updated kayo lagi sa mga nangyayari sa DMW. Kasi, kailangan nyo mag-intay ng posting kung kailan ng examination. So, i-follow nyo ang DMW, i-follow nyo mga EPS group dito sa South Korea. So, hindi nyo kailangan ng KLC certificate dahil hindi naman yan requirements para makapagtrabaho kayo dito sa South Korea. All you need to do is mag-aral ng Korean language dahil ang magiging exam nyo ay Korean. Tandaan nyo mga kaibigan, hindi nyo kailangan ng KLC certificate. Mga gastusin. So, passport, 900 pesos to 1,000 kung kung express. So, sa KLC, tulad ng sinabi ko kanina, 7,000 to 8,000 to 10,000 pesos. Pero I think 10,000 is too much. Medical, 1,000. NBI, 115. X-ray, 900. DMW processing fee, kulang-kulang 3,000. Pag-ibig, 300. Airline ticket, 27,000. Pocket money, 200,000 won. Examination fee, umaabot siya ng 100 tuloy, nalilito ako. 1,300 to 1,400 pesos. And then, ang medical, COTB, kulang-kulang 600 pesos. And OWA membership fee, 1,300. Pregnancy test para sa mga buntis, sa mga kababaihan is 250 lang. Pero tandaan nyo mga kaibigan, hindi kayo gagastos ng ganito kalaki hanggat wala pa kayong employer. So, ang gagastosin nyo lang dito is yung passport, yung KLC, and then, yun lang. Sa KLC, passport. Yun lang naman yung kailangan para kung nag-uumpisa ka pa lang.
So next na natin, yung iba dito na nabanggit ko mga kaibigan, no, kapag ka may employer na kayo at pinagbe-medical na kayo ng DMW, doon pala kayo gagastos nito. So tumototal to 64,000, pero damihan nyo na kasi magastos yan. Magpapaserox kayo, kakain kayo, paabutin nyo na ng 100,000, mababawi nyo naman yan eh. Mga 6 na buwan lang, bawi na kayo. Sa laki ba naman ng sahod dito eh. Yan. So ito mga kaibigan, ito yung example ng EPS topic exam reading. Pero madali to. Madali na to. More on paragraph na daw ngayon ng exam. So ipapakita ko rin sa inyo. Para at least may idea. Ayan. So ganito yung sample ha. Pero hindi talaga totally ganito. Baka mag-react yung iba nating manunood na, ay, madali lang yan. So hindi ganyan kadali, no? Medyo mahirap. Paragraph. So hanap tayo dito ng mga paragraph. Madadali lang pala ito nakuha ko. Papalitan ko nga to. Palitan natin ito mga kaibigan. Yeah, katulad nito, ito yung mga isa sa mga hindi pa yun lang paragraph ha, pero makikita, may encounter nyo yan. Kaya kailangan nyo talaga mag-aral ng Korean language. So next na natin. Ito naman yung listening. So hindi ko alam kung ganito rin ang listening nila kasi matagal na po akong hindi nakakapag-exam, no. So 8 years na akong 8 taon na nakakalipas. 문제입니다. 들은 것을 고르십시오. Yan, ganyan na ganyan. 21번. 야외, 다시 들으십시오. Yan, hanapin nyo yung Yahweh. Nasa ba yung Yahweh? 보세요. Pero madali ito. Yan. Pang beginner to eh. Ang tagal. 26번부터 Basta yan, pinapakita ko lang sa inyo yung sample ng mga exam. So sana ganito lang kadali, no? Para pasado kayo 일주일에 agad. 며칠 일합니까? 1번, Ayan. So next na natin. Kung gusto niyo ito makuha, i-PM nyo lang ako ha, or mag-comment kayo sa comment section. Yan, ito mga kaibigan, no? So gagawin nyo lang ang skill test kapag ka nakapasa na kayo sa Korean topic exam. Mga kaibigan ha, yung pinakita ko sa inyong reading, sa listening, kapag nakalusot kayo dyan, skill test na ang kasunod. So papakita ko sa inyo yung ginagawang skill test. So huwag kayo matakot dito mga kaibigan kasi scripted naman to. Pag-aaralan nyo rin to, papraktisin kayo dyan ng mga KLC. Kaya huwag kayo matakot dito. Madali lang to. So papakita ko sa inyo yung sample. Ito ba yun, no? So may time limit to mga kaibigan, no? Sino kaya to? Sana mag-comment siya sa vlog natin. Diba? Ganun lang kadali. Ilalagay nyo lang yung mga yun, yung mga ring. Ay, may oras. So nakikita nyo ba yung oras? 22 second. So magaling. Naka 22 second. Siya, mabilis siya. Mabilis siya. So kailangan malagay nyo yun ng, ng tamang-tama at perfect timing. So ulitin ko, huwag kayo matakot kasi scripted dyan. So sunod na tayo. Kapag ka nakalusot ka sa Korean topic exam, sa skill test, ang sunod nyo naman dyan is yung interview. So makikita nyo rin dyan. Yan. Ito na yung interview natin. Diba? Kompleto ako. So, pakinggan na natin. Ito medyo mahaba. 여기 앉으세요. 일어나세요. 좀 더 앞으로 오세요. Ayan. Ganito. 자, 앞에 보세요. 뒤에 보세요. 위에 보세요. 아래 보세요. 오른손 올리세요. 내리세요. Tasang ka lang kanang kamay. 왼손 올리세요. 내리세요. Ayan guys, katila. Uy, ba't na wait lang. Balik natin. So ito mga kaibigan, no, wag nyo rin katakutan to. Kasi scripted din to. Ipapakabisa yan sa inyo ng mga KLC na papasukan nyo. Or kung self-study lang kayo, pwede na kayo manood sa YouTube. Practicein nyo lang yan. Meron ako niyan sa group ko. Kompleto na ako niyan. May skill test, may interview. Kabisaduhin nyo na lang. 여기 앉으세요. So, South Korea, minimum wage. So, ito yung minimum wage ngayon 2024, no? So, ang isang oras ko dito sa South Korea o naming mga EPS worker dito sa South Korea is 423 pesos. Isang oras lang yan mga kaibigan ha. Sa Pilipinas, 8 oras mo yan. 423. Dito isang oras lang yan. So, kapag ka 8 oras naman yung trabaho mo, sasahod ka ng 3,391 pesos. 8 oras yan mga kaibigan. Isang linggo mo yung pagtatrabahuan sa Pilipinas. So, kapag ka may overtime ka naman,
635 pesos. Isang oras lang yan ng overtime mo ha. So kung mag-overtime ka ng mga tatlo, magkano? 6, 12, 18. So 1.8 mahigit. Mga sabihin na natin 1.9 sa madaling salita. So kung wala kang overtime, wala kang Sabado, sasahod ka pa rin ng ito ano to, 1 month to yung sinasabi ko. Excuse me. So sasahod ka ng 88,000 pesos. Isang buwan yan, walang Sabado, walang overtime. Pero ang neto mo dyan, dahil may mga kaltas-kaltas pa nga dito monthly, siguro mga 80,000 or mga 75,000. Ayan, yan ang minimum wage natin. Ayan, so end na pala yun. Please subscribe to my YouTube channel. Follow me on Facebook, mga kaibigan. I-follow nyo ako kasi nahirapan akong gawin to. Halos 8 oras kong ginagawa yan. Pero maputol-putol naman yun. Pahabol lang tayo mga kaibigan, no? Hindi po lahat ng nakakapasa ng Korean TOEIC exam, nakakapasa ng skill test, nakakapasa ng interview. Kapag yung tatlong yan nalagpasan mo, wala pa ring assurance kung pwede kang makapagtrabaho dito sa South Korea. Masakit mang isipin, pero yun ang totoo mga kaibigan. Walang kasiguraduhan ang pagpasok nyo o pagtrabaho nyo dito sa South Korea. Kahit magdala kayo ng tangke de bomba, magdala kayo ng mga tangke at gusto nyo sugurin ng DMW at sasabihin nyo, tapos napasa ko na po ang Korean TOEIC exam, skill test interview, nag-aantay nila ako ng employer pero hindi pa rin kayo nabibigyan. Wala pong kasalanan si DMW. So, may mga lapses pa rin, may mga kapabayaan, pero wala tayong magagawa eh. Hindi naman tayo pwede mag-rally dyan. So yun na lang, ang pinakamagandang gawin nyo, huwag nyo siyang gawing priority. Gawin nyo lang siyang option, ang pag sa South Korea. Kung ikaw ay nagtatrabaho, huwag ka na muna mag-resign. Huwag muna kayong umalis sa trabaho nyo dahil ay nag-a-apply ako ng South Korea, alis na ako dito kasi nag-exam naman ako, nakapasa na ako. Huwag na muna mga kaibigan. So shoutout sa mga followers natin dyan, followers ng Royce the Vlogger in South Korea, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, at maraming salamat kung i-share mo tong video na to at ipapollow mo ako, isusubscribe mo ako. So, Akatsuki Royce the Vlogger, hanggang dito na lang, matutulog na ako. Peace out! So yun po what's up sa inyo mga pa? Like, comment, and subscribe kay Royce the Vlogger para ma-update kayo sa mga bagong vlog! Thank you, Mosing! Speechless!